Hello mga kapatid, God bless, good morning. Wow, saya-saya. Thank you Lord. Tayo ay buhay pa. Napakabuti talaga ng Lord. Ano mga kapatid? Di ulit-ulit tayo nagkakamali, naptawad pa rin tayo. Huwag tayo mamihasa at unli rice siya. Rice lang ang unli. Pero minsan yung pagtawad ng Lord huwag natin abusuhin. Hallelujah. Thank you Lord. Pero unli yung ano ng Panginoon. Thank you, Jesus. Kamusta kayo magpatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa Lord. Dito pa rin tayo. Ito yung ating pinakapangunahing gawain sa bawat umagan tayo magising, ang magsalita na, ang mag-aral ng sa salita ng Lord para tayo ay may panlaban dito sa ating kalaban na hindi natin nakikita. Amen. Thank you, Jesus. Ang verse natin ay 16. Ang buhay naman taga natin mga kapatid ay punong-puno ng tipagbaka. Minsan pakikipagkalabaw pa eh. Thank you, Jesus, na nakakaligtas tayo, nililigtas tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On 1 Samuel pa din, 16, pinag-aanon kasi natin si David yung iba't kwento niya ng pagtagumpay. Praise God. Napakadami niyang kalaban. May si Haring Saul, may si Gulayat. 16 verse 1. Ayun, naalis na kasi si Saul dito sa paghari na nagipol na. Sinabi ni, ito lang yung pagsimula natin mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Thank you Lord. Ayun, ito na si David. Ayan. Dapat tayo ay maging mapagharian itong si Yahweh na tumawag kay David at matawag sa atin ngayon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Verse 12 and 13. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay masikisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. O isipin mo yun. Malusog, maganda pa ang mata. At si Joseph yung sa Genesis 39 verse 6. Magandang lalaki din siya doon. Thank you, Jesus. Magagandang lalaki pala yung mga lingkod ng Lord. Thank you, Lord. Si Nick Butchik nga, walang pa at ulang kamay. Napakaganda niyang lalaki. Milyon-milyon nga akay ng Lord sa magitan niya. Ng lingkod niyang ito. Praise God. Thank you, Lord. Salamat nga tayo kumpleto nung isinilang dito sa mundo. Ayun nga si Nick Butchik, yung pastor na Amerikano, mga kapatid. Ay napakabuti ng Diyos sa buhay noon. Tunay nga na ang Diyos ay tumatawag ng mahina para iyain ang mga malalakas. Hallelujah. Ayun. Si Yahweh kay Samuel niya, pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Ayun, ito yung ginawa ni Samuel. Binuhusan ng langis. Ito ngayon yung word of God. Nagsisilbi ng langis na bubuhos sa atin kung ito'y tinanggap natin at sundin natin mga utos niya. Amen. Hindi na kailangan yung may langis na nakalagay sa sungay. Yung salita ng Lord, nakatanggal to ng sungay natin. Pagka pati nga ng buntot, natatanggal nito pag tinanggap natin. Mga kapatid, pag nabuhos na sa ulo natin, pagkarian ng tayo ng Lord. Yang dito nakalagay sa sungay yung langis na ibinuhos kay David. Pero tayo ngayon, mga sungay natin matatanggal pati buntot pagka natinanggap natin tong langis ng salita ng Lord. Mga kapatid, tunay, magkatunog. Ako lang naman nag-iisip yung mga kapatid. Siyempre ay leading din ng Holy Spirit. At talaga naman, spiritual kasi pinag-usapan ng mga kapatid. Thank you, Jesus. Ayun. Binuhusan siya ng langis. Si David, espiritu ni Yahweh. Ayun, dahil nabuhusan na siya ng langis, nagaling doon sa sungay. Ayun. Verse Samuel 16 verse 13. Kinuha ni Samuel ang sungay, nasisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya ng espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Amen. Ayun, pag nabuhusan na tayo ng langis na ito, hindi yung galing sa sungay, kundi galing dito sa Word of God. Yung sungay natin ang matanggal. Diba? Ang linaw. Ganon ka mahiwaga ang salita ng Lord, mga kapatid. Galing sa sungay na langis, tapos pag nabuhos na sa ating mga puso, sa ating mga isip, yung sungay natin ang matatanggal, pati buntot. Kaya nagtagumpay si David sa lahat ng kipaglaban. May si Gulayat siyang nilabanan, may mga kung sino-sino pang mga hari, pati si King Saul nga Napagtagumpayan niya kasi nga, sumasa kanya si Yahweh, sabi nga dito sa ating binasa. Thank you Lord. 17 verse 40, kasi na-feel na natin yung kipaglaban niya kay Gulayat. Hallelujah. Ayun. 17 verse 40, per Samuel pa rin mga kapatid. Sumasa kanya na si Yahweh, kaya
Ito na siya ngayon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Ito yung makipaglaban kay Goliath na naipilm na natin. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, nilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Ayun. Sa panahon naman ito mga kapatid, ay marami tayong kalaban na Goliath. Goliath na problema, Goliath na kapwa nating may sungay din, na hindi pa naalis, dahil hindi pa nabuhusan ng langis. Ayun yung kalaban natin sa panahon to, itong tungkod, nagsimbolo ito ng mga pangako ng Lord na itinataas sa Panginoon. Tungkod, noon tungkod na literal. Ngayon yung mga pangako ng Lord, tungkod yun na itataas natin sa Panginoon. Hallelujah. Yung bato, si Jesus na din. Makikinis, hindi lang makinis. Ginto, hallelujah. Na siya natin panlaban pa rin yan sa mga Goliath na kinakaharap natin, mga kapatid, mga salot na sakit na yan na kinakaharap natin, hindi natin nakikita. Ito pa rin kalaban natin. Ito pa rin yung sandata natin, tungkod, na pinanlaban ni David kay Goliath. Ngayon ay tayo may kinakaharap na Goliath sa panahon ito. Minsan sa harapan sa salamin ni Goliath, pag nagniniga ka na, nako, kailangan mong marap salamin at rebukin mo yan si Goliath na yan. Kung nagmamataas ka na o nalilihis ka na ng landas, napakabuti ng Lord. Paikot-ikot lang yung salita ng Lord, pero mahiwaga at matilinaga. Praise God, hallelujah. Di ba sabi nga, si Jesus ay the rock of salvation. Di ba? Si Jesus ang bato na buhay na tagapagligtas natin, na nagtagumpay na sa ligtas na tayo. Praise God. May mananalig na lang tayo. Nabalikan natin itong mga kwento ng ating mga ninuno, si David, si Saul, para may matutunan tayo. Sa galahin natin si Saul, gayahin natin si David. Siyempre, ang gayahin natin si Jesus. Amen? Praise God. May matutunan tayo dito sa mga kwento ng ating mga ninuno, mga lingkod ng Lord na tinawag nga. Amen. Praise God. Ayun, nakipaglaban si David noon. Nakipaglaban pa rin tayo ngayon na si David noon ay hari. Tayo ngayon ang pinagharian. May mga nakakaharap tayo na lingkod kano ng Lord. Yun pala, si Saul ang espiritu. Kaya may natutunan tayo dito mga kapatid. Huwag tayo maging espiritu ni Saul. Dapat tayo maging espiritu ni David. Pero si David din, nagkasala din naman siya. Di ba mga kapatid? Pero ligtas pa rin siya ng Lord. Amen. Ayun. Ito ay tapos na yung labanan nila ni Saul kasi nalipol na nga. Ayun, 2 Samuel 1 verse 1, 2 Samuel 1 verse 1. Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pagdigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. Ayun, Siklag. Itong Siklag ay pinagkaloob to ni Akis kay David, kaya doon siya nakatira. Si Akis, sa ngayon, si Christ, hindi na si Akis, si Christ na nagbigay sa atin ng kung anong saan tayong nakatira ngayon na Siklag natin na pinagkaloob sa atin. 1 Samuel pa rin, 27 verse 6, ibinigay naman sa kanya ni Akis ang Siklag, kaya hanggang ngayon ito'y sakop ng hari ng Juda. Ayan, yung ating mga puso, yun, yung Siklag ng Panginoon dito sa daigdig na ito, sakop ng hari ng Juda na si Jesus. Hallelujah, Leon ng Juda din. Praise the Lord, na galing sa lahi ni David. Sabi nga 'di ba sa Revelation 22 verse 16, ang maningning na puti ng umaga nang galing sa angkan ni David. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. Ayun, mapakabuti ng Lord. Sakop pa rin ng hari ng Juda yung ating mga puso, yung ating hitirahan. Yung sakop ng hari ng Juda yun. Galing kay Christ, hindi kay Akis. Hallelujah. Thank you Lord. 11 and 12, kasi namatay na dito si Saul mga kapatid. Kaya ito si David na nakipaglaban sa Amalekita. Nang marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan, gayon din ang ginawa ng kanyang maksamahan niya. Tumangis sila, nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Ayun nga, nasawi. Yun, ito yung sinundan nito, ito yung karugtong pinag-aralan natin mga kapatid. Pag in-upload tayo sunod-sunod para masundan natin yung kwento nitong kay King Saul at saka kay David, na hindi naman sila pinag-usapan mga kapatid. May matutunan tayo. Praise God. Hallelujah. At kailangan ay sumasa atin lagi ang Panginoong Yahweh na suma kay David. Praise God. Kasi si Saul din naman, nung una, sumasa kanya si Yahweh ay hindi nga nakasunod dahil sa medyo nainggit siya dito kay David at saka naging naging matigas ng ulo na pagsunod sa Diyos-Diyosan. Sabi nga doon sa 1 Samuel 6:15-23, kaya sa natanggal. Kaya pagsikapan natin maging humble tulad David na huwag tayo matanggal sa pinagharian ni Yahweh. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. 2 Samuel 2 verse 17. Dahil dito kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa bilang alaala niya
kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Hallelujah. Ayun, tumangis to si 23. Si Saul at si Jonathan ay ulirang mag-ama, sabi ni David. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama, bilis nila higit pa sa agila, higit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Ayun, ganun ang taglay nila. Praise God. Nung buhay pa sila. Pero nung sila ay nawala na rin saysay yung taglay nilang lakas na yun. Ganun naman talaga. Ayun, 26-27. 2 Samuel pa rin mga kapatid, 1:26-27. Sa pagpanaw mo kapatid kong Jonathan, ngayon ay nagluluksa. Ang awit nito parang tula nitong si David. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga, ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. O isipin mo yun. Pero hindi sila binabae mga kapatid. Ito yung ganun sila nagmahalan ni Jonathan. Katulad ng sarili at para daw kapatid, minahal daw siya ni Jonathan na tulad ng kanyang sarili. Sabi nga sa 1 Samuel 18 verse 3. Hallelujah. Na parang kanyang sarili at parang kapatid daw. 27, ang magigiting na kawal sa labanay nabuwal. Ayun, nabuwal. Ang kanilang masandata ay wala na ngayon kabuluhan. Ayun, pag nabuwal na sa labanan, wala nang kabuluhan yung sandata. Wala na dito sila Jonathan. Kaya ito si David na nga ay naibigay na nga sa kanya ng tuluyan yung paghahari. Kay na inalis ni Yahweh kay Saul. Hallelujah. 2 Samuel 2 verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, sumangguni si David kay Yahweh, pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Juda? Tanong niya. Lumakad ka, sagot sa kanya ni Yahweh. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron, sagot ni Yahweh. Ay, kaya kung ano man yung ating mga layunin sa buhay, tutulungan tayo ni Yahweh. Kung sa Hebron man yun o kung sa lugar ni Akis tayo susugo, hindi na tayo alis ng bahay. Ito nga, pag sishare natin ng Word of God sa pamagitan ng internet, ng YouTube, ito ay yun. Babalikan natin ito na o sa Hebron man yung lugar ngayon, sa Amerika, sa Australia, o saan pa yung nakarinig nito. Papagharian ni Yahweh. Amen. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Lord. Ganun ang pagkaunawa ko mga kapatid. Verse 9, do'y ginawang hari ni Abner si Isboset upang mamuno sa Gilead sa mga Aswaryo, sa Jersel, sa Ephraim, sa Benjamin at sa buong Israel. Ito yung si Benjamin, si Ephraim ay anak ni Joseph, si Ephraim at si Manasseh. Ayun. Sila lang din. Hanggang sa panahon ito mga kapatid, sa nagharian ng Lord sa gitna minsan ng mga iglesia, sa church nila. Ayun, may pagka David at may pagka Saul ang nagsasama doon. Praise God. Malinaw. Kasi noon na ginawang hari, ngayon pinagharian eh. Praise the Lord. Kailangan alam natin itong mga sandata na ito na ginawa ni David. Praise God. Ayun, verse 17, pagkatapos nito ay nagkaroon ng mahigpit na labanan sina Abner kasama ang mga taga-Israel laban sa mga tauhan ni David. Nang araw na iyon natalo ang hukbo ng Israel na pinangunahan ni Abner. Ayun. Israel kasi at Judah naglaban dito at si Jesus galing sa Judah. Praise the Lord. Napakasalimuot itong karanasan nila na ngayon nga mas limuot yung karanasan natin. Ano mga kapatid? Thank you Lord. At kung saan man tayong lugar, ayun yung siklag natin, ayun yung Juda pinagkaraan tayo ng hari ng Juda o kahit saan man tayong lugar. O di ayun yung siklag natin. Praise God. 2 Samuel 3 verse 1. Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni David at ng angkan ni Saul. Lumakas ang pangkat ni David, sumantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul. Ayun. Kasi nga pagka hindi mo kasama si Yahweh, kaano makalakas ng tao, walang laban yun pagka ang sarili lang asahan. Ito naman kasi sila David ay paghahari ni Yahweh. Sumasa kanya nga, kaya sila ay laging nagtatagumpay. Ang tagumpay natin manggagaling sa Panginoon, hindi sa ating sarili o kahit sa hari man gaano makalakas. Hindi yan tagumpay kung hiwalay sa Panginoon, sabi nga niya, 'di ba? First Juan 15 verse 5, wala kayong magagawa kung walay ko sa akin. Ang lalakas nila, pero hindi sila nanaig sa kina David kasi nga, yung hari nga ng Judah ay sumasa kanila. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, verse 6, 3 pa din. Habang naglalaban ang mga pangkat ni Saul at David, si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. Ayun, si Abner. Si Abner ang kinikilala ay ang sila David naman kinikilala nila namumuno ay si Yahweh. Praise God. Kaya sila ay nanalo. Thank you Lord. Kaya malinaw mga kapatid na may tuntunan tayo dito mga kapatid. Kasi kahit sa gitna ng mga iglesia mga kapatid na pinagharian ni Yahweh, may Saul doon at saka may David sa totoo lang.
Salamat sa Panginoon na itong mga salitang ito ay naunawaan natin. Minsan may dumating na may pagkadabi doon na tanggapin ng may mga pagkasaol. Ayun. Ay wala namang Jonathan doon na nagtanggol. Ay di si David ay lumayo na lang. Pumunta sa Akis. Nagkaroon sa doon ng siklag. Hallelujah. Walang Jonathan doon sa kanilang panahong ito. Kinuyog nila yung may pagkadabid. Ayan. Hindi lumayo nila si David at pumunta kay Akis. Ano mga kapatid. Hallelujah. 2 Samuel pa rin. 5 verse 1 and 2. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, ayun, ito yung kay Saul dati nalipol na. Pinungunahan mo ang mga kawal ng Israel. Oo nga naman. Siya ang magkapatay doon kay Goliath. Hindi naman tinanaw ni King Saul nga kasi nagalit pa nga siya. O ayan, yan ang papala ng mga taong ayaw tumanaw ng utang na loob o kabutihan ng tao o ng Diyos. Amen. Mandigma, ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan. Amen. Ayun. Alam din naman itong mga taong to, wala rin naman sila magawa nung buhay pa si si Saul kasi nga siya nga naghari doon sa lugar na yan. Amen. 30 taon na noon si David nang siya ay magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon. Ayan, praise God. Thank you Lord. Ay naghari siya sa loob ng 40 taon. 2 Chronica 14:1-2. Praise God. Ayan ngayon sa panahon ito mga kapatid, mayroong hindi naman hari, si Hiram pinagharian ng Lord noon, hari ngayon pinagharian din na tulad ni David. Praise God. Ako'y blessed na blessed dito sa kwentong ito mga kapatid. Si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Hindi naman taga Tiro ngayon to si pinagharian na si Hiram. Taga Maynila yata, hindi ko lang alam. Binigyan niya si David ng mga kahoy na sidar at nagsugo rin siya ng mga karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Hallelujah. Dito nabatid ni David na pinagtibay na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang harian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Ayun, balik na sa Israel. Nagkaisa uli yung Judah at Israel. Praise God. Hallelujah. Ayan, kaya natiyak ni David na pinagtibay na daw niya yung kanyang paghahari. Ang saya, mga kapatid. Ayun, balik tayo ulit dun sa 2 Samuel chapter 5. Nakatuwa tong kwento na to mga kapatid. Ako bilis na bilis dito. Nung ako'y nagpatutuo dito sa aking kabilisan ay na-open pa sa akin yung mga pinagharian ni Saul. Hallelujah. Ayun na nga doon sa binasa natin mga kapatid. Natiyak na ngayon ni David na ang pinagtibay na niya yung paghahari sa pagkahari niya sa 2 Chronica 14 verse 1 kasi nagdala to si Haring Hiram sa kanya ng mga kahoy na gagawin daw templo. Sa panahon ito, mayroong Hiram pa din na pinagharian ng Lord na pumunta doon sa pinagharian ni Saul. Sayin na lang natin mga kapatid, ang saya-saya. 2 Samuel 5 verse 10, habang tumatagal ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh. Ayun, pag sumasa atin si Yahweh, katulad ni David. Pero hindi tayo si David. Ikaw ba si David? Sabi ba ni Saul, mga kapatid? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Si Hiram, ayun si Hiram uli dito. At nakakatuwa mga kapatid kasi noon si Haring Hiram na ginawang hari din ng Lord. Tapos ngayon may Hiram pa rin, pastor siya, pinagharian ni Yahweh. Magkatunog mga kapatid? Noon Haring Hiram, ngayon Pastor Hiram. Hello, Pastor Hiram. God bless, good morning. 11, si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga kahoy na sidar at mga karpintero at kantirong gagawa ng palasyo ni David. Hallelujah. Ayun, sa panganahon ito mga kapatid, kasi nga ay spiritual na yung pinag-uusapan. Kaya ako'y bless na bless kasi nga dumating yung si Hiram, yung pinagharian ng Lord, hindi hari, pinagharian. Na ayun nga, may dalang mga nagpadalangan doon sa kahoy na sidar para sa templo. Hindi naman na spiritual na kasi ngayon mga kapatid. Kaya ako bless na bless, sabi ko ay pinagtibay na ni Yahweh ang paghahari sa atin. Abay, na-open yung mga pinagharian ni Saul. Hallelujah. Sabi, hindi ka naman si David, sabi baga. Ay wala naman doon si Jonathan para ipagtanggol si David. Kaya si David ay umalis na lang at pumunta sa Akis. Doon sa nagkaroon ng siklag, binigay ni Akis. Pero ngayon, binigay ni Christ yun. 1 Samuel 27 verse 12, doon natiyak ni David ang pagiging hari niya sa Israel. Pinagtibay na ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian, alang-alang sa bayang Israel. Oo nga naman, naging maunlad yung bayan natin dahil sa
kay Haring David, mga kapatid. Noon si pinagharian, ayun dumating 'to sa Hiram, doon sa kanilang pinagharian ni Saul mga kapatid, dumating kasi 'to yung pinagharian ni Yahweh na si Hiram nga, na nagpatotoo ngayon 'tong may pagka-David, na tungkol nga dito sa templo na sabi, ano na pinagtibay na ni Yahweh yung paghahari sa ating lahat doon sa lugar na yun. Kasi nga dumating 2 beses doon si Hiram na pinagharian ng Lord. Nakaw, ay nagalit si Saul at hindi ka naman si David. Ay napakabuti ng Lord at yung mga pinagharian naman ni David, naunawaan naman to mga kapatid. Pero yung pagka-Saul yung paghahari sa iyo, ay hindi mo to maunawaan. Kaya kung naunawaan mo naman kung ikaw yung David sa panahong ito na hindi ka naman si David, kasi hindi nga hari, pinagharian nga, ay lumayo-layo ka na lang kay Saul. Katulad nung ginawa ni David, takbo lang siya ng takbo. Tagumpay naman siya kasi marami naman ginamit ni Lord para yang siya, maligtas siya. Masayang yung may pagdabin dumating do sa lugar na iyon, sa templong iyon, na may sana'y lalo daw magtibay yung yung paghahari. Noon paghari, ngayon pagharian pala. Ang gulo pero malinaw naman mga kapatid pagka alam mo tong mga kwentong ito, ang saya, nakakatuwa. Kaya yung si David, nung sinabihan, hindi ka naman si David, yung kay David, ay di tatawa-tawa na lang kasi alam mo naman salita ng Lord, kaya hayaan mo na. Lumayo ka na lang kay Saul para hindi ka wala yung pananampalataya mo na nagniningas na pinagkaloob sa iyo ni Yahweh. Amen. Ayun, natuwa ako dito sa na to mga kapatid kasi naranasan to ni David. Naranasan pa rin naman natin. Kahit doon sa gitna ng iglesia nila, may David doon, may Saul. May Gulayat doon, may kung ano-ano pang leon. May uwak pa nga eh. May kalapati din naman, mangilan-ngilan. Thank you Lord. Salamat sa Panginoon na kung tayo pinagharian ng Lord, maunawaan natin tong salitang ito. At saka nakakatuwa mga kapatid kasi may Haring Hiram noon. Ngayon may Hiram na pinagharian ng Lord. Kaya thank you Lord. Hallelujah. Ayun, may natutunan ba tayo mga kapatid? And hindi ko alam kung may nakakaunawa sa akin dito sa aking mga verse na ito na binasa. Pero ang Diyos ay naunawaan niya tayo. Minsan nga ako hindi ko na rin maunawaan ang walang nakaunawa sa akin. Pero alam kong naunawaan ako ng Lord. At unawaan ko naman ang sarili ko. Kaya ang saya-saya mga kapatid. Pag ang Espiritu kasi ng Lord ay sumasa atin, ay yung mga taong sumaskinlayo ng Espiritu na tulad nitong kay David, ayun lang rin ang magkakaunawaan. Pero may mga pagkasaul, nagkakaunawaan din naman sila. Kaya alam na natin ang salita ng Lord. Kaya hindi na tayo apektahan nitong mga may pagkasaul na ito. At huwag din tayong piling kasi alaman naman ni Lord yun kung sino yung may pagkasaul at may pagka-David, mga kapatid. Pero hindi tayo si David. Wala na nga si David. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mga kapatid, na may maunawaan tong ating mga na ito. Kasi magkatunog noon may David. Ngayon may nahari. Tapos may Hiram na hari din. Ngayon may Pastor David at may Pastor Hiram din. Kaya nakakatuwa. Lahat ng ito ay pinag-aralan natin para may matutunan tayo na kung doon sa lugar na may pinagharian ay may pagdabi at may pagkasaol. Lumayo-layo naman tayo para kasi hindi yung mga pinagharian sa hindi tayo maunawaan niya kahit anong gawin natin. Yung nakakaunawa lang rin sa atin yung may pagkadabit mga kapatid. Thank you Lord. Thank you Jesus. Glory to God. Amen. Praise the Lord.